At ayan mga kakrito, mayroon po tayong napaka-interesting na balita na ating pag-uusapan mula dito kay Times Tabloid. Sabi po ng balita natin dito ay, here's what Japan is doing to lead the next wave of XRP adoption. Ayan, habang ang buong mundo ay nakatutok po sa kung saan-saan, may isang bansa na tahimik na naglalatag ng mga pundasyon para sa susunod na wave ng XRP adoption. At ito ay walang iba kundi ang Japan. Ayon po sa crypto analyst dito na si X Finance Bull, ayan po siya. Ang bansang ito ay posibleng maging sentro ng pinakamalaking pagbabago sa mundo ng digital assets. Hindi na po lingid sa ating kaalaman na ang Japan ay matagal nang may malalim na koneksyon sa technology ng Ripple. Pero ang mas nakakamangha ngayon ay ang mga bagong kaganapan sa kanilang financial regulatory framework at ang mga hindi po inaasahang koneksyon sa kanilang mga batas. Kaya sa video na ito ay tututukan po natin kung paano po hinahanda ng Japan ang kanilang financial ecosystem, ang papel ng SBI Holdings at ang naglalakihang tanong tungkol sa mga batas na nagdudulot ng ingay sa community. Kaya siguraduhin samahan ninyo ako sa paghimay ng mga detaling ito ng may malinaw na pag-unawa. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit matagal nang naglalatag ng rails ang SBI at Ripple sa Japan. Para lubusang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan po nating balikan ang nakaraan. Ayon po kay X Finance Bull dito, ang Japan ay hindi lamang basta nakikisabay sa uso ngayon. Taon na silang naglalatag ng mga riles para sa digital finance. Ang matagal ng ugnayan po sa pagitan ng Ripple at ng SBI Holdings ay naging dahilan upang maitayo ang SBI Ripple Asia, isang network na nag-uugnay sa mahigit 50 bangko. Yan, 50 plus banks. Yan, para sa mas mabilis at mas efficient na cross-border settlement. Bukod po dyan, ang SBI Remit ay nagtagumpay ding i-integrate ang XRP sa kanilang live international money transfers. Dahil dito, ang Japan ay naging isa sa mga pinakaunang market na nagpatupad po ng real-world use case para sa digital asset na ito. Ang infrastructure ay unti-unting binuo sa loob ng maraming taon. Hindi po ito basta sumulpot lang overnight. Sa aking opinyon, ang ginagawa po ng Japan ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng long-term planning. Marami ang nag-aabang ng mga biglang balita o mabilisang paggalaw ng presyo. Pero ang tunay na lakas ng isang ecosystem ay nakasalalay sa pundasyon nito. Kung titignan natin ang mga bangkong konektado po sa SBI Ripple Asia, makikita natin na ang mga institusyong ito ay handa ng lumipat sa mas modernong sistema kapag kinakailangan na. Ang tanong nga na ibinato ng analyst ay, ano ang mangyayari kapag nag-scale na sila ng tuluyan? Sa tingin ko po, ang pag-scale na ito ay hindi magiging dahilan para magulat ang market kung magsisilbi itong isang malaking katunayan na sa XRP ay epektibong ginagamit sa totoong mundo. Hindi na natin pinag-uusapan ang simpleng haka-haka dito, kundi ang aktual na paggamit ng mga bangko. Ang mga financial institution po sa Japan ay nagpapatunay na ang adoption ng bagong technology ay nangangailangan ng tamang sistema at regulasyon bago ito tuluyang buksan sa mas malawak na publiko. Ano naman ang kaugnayan ng Article 589 sa mga foreign borrowers? Yan, ang Article 589. Highlight lamang po natin. Ayan. Bukod po sa matagal ng infrastructure, lumipat ang pansin ng mga sumusubaybay sa market sa legal na sistema ng Japan. Ayon po sa mga pahayag ni X Finance Bull, nahango rin sa mga pagsusuri ng isa pang komentaristang si Yuto, binigyan din nila ang Article 589 ng Japan's Civil Code. Ang probisyong ito ay tumutukoy po sa interest sa mga utang para sa consumers. Ayon po sa batas, maliban na lamang
kung may espesyal na kasunduan, ang isang nagpapautang ay hindi maaring manghingi ng interest mula sa nangutang. Pero kung mayroon namang kasunduan, ang interest ay maaring umakyat simula sa araw na natanggap ng nangutang ang asset tulad ng pera. Ang pagsusuring ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabago o ang pag-iral ng ganitong mga legal na balangkas ay maaring maglagay ng pressure sa mga foreign borrowers na patuloy na umaasa sa pag-refinance. Pagre-refinance ng kanilang mga utang sa loob ng Japan. Bagamat hindi direktang sinabi na ito ay magdudulot ng agarang pagtaas ng XRP adoption, inilalagay nito ang mga kaganapan sa mas malawak na konteksto ng nagbabagong financial landscape ng bansa. Sa aking opinion, kung susuriin po natin ang aspetong ito, ang batas at regulasyon ay dalawang bagay na hindi natin maaring baliwalain dito sa mundo ng crypto. Sa aking pananaw, ang pag-ungkat sa mga legal na probisyon tulad po ng Article 589 ay nagpapakita lamang kung gaano kahigpit at kaayos ang financial system sa Japan. Kapag pinag-uusapan natin ang mga foreign borrowers at ang pag-refinance ng utang, madalas na pumapasok po ang usapin ng liquidity at bilis ng transaction. Ngayon ay dito ngayon pumapasok ang halaga ng mga digital assets na may mataas na bilis tulad po ng XRP. Kung ang mga bangko at institution ay naghahanap ng paraan para gawing mas efficient ang paghawak ng mga ganitong transaction sa gitna ng umiiral na mga batas, ang paggamit ng maaasahang technology ang magiging solusyon. Hindi man ito direktang utos ng gobyerno, ang paghihigpit o pagbabago sa paraan ng pagpapautang at interest ay natural na magtutulak sa mga institution na humanap ng mas mabilis at mas murang alternatibo sa paglilipat ng halaga sa iba't ibang bansa. Ngayon ay coincidence ba ang paggamit ng numerong 589 o may nakatagong mensahe dito? Ayan, ang numerong 589. Isa pong napaka-interesting bahagi dito sa ulat na ito ay ang pagbanggit po sa mismong numero ng article. Ang Article 589 ay agad na nakapukaw ng atensyon dahil ang numerong 589 ay matagal ng pamilyar at madalas pag-usapan sa loob ng XRP community bilang isang sikat, bagamat hindi opisyal na sanggunian na madalas iugnay sa mga positibong pananaw sa hinaharap na presyo ni XRP. At marami na rin po tayong content tungkol dyan. Ngayon ay kinilala ni X-Finance Bull ang koneksyong ito habang nagtatanong kung ang paglitaw ba ng Article 589 sa gitna ng mga pagbabago sa financial system ng Japan ay isang simpleng pagkakataon lamang o may mas malalim na kahulugan. Bagamat walang direktang ebidensya na nag-uugnay po sa article na ito kay Ripple o sa digital asset mismo, ang kombinasyon ng mga legal na pagbabago sa Japan, ang matagal ng infrastructure nito at ang pamilyar na numerong ito ay ginagawang mas kapanapanabik ang pagbabantay sa nasabing bansa. Sa aking opinyon, ang numerong ito ay madalas na nagiging simbolo ng pagkakaisa sa loob ng community. Siyempre, pagdating sa mga seryosong usaping legal at pinansyal, ang mga numerong tulad ng 589 ay kadalasang nagkataon lamang dahil ang mga code sa batas ay sinusunod ang pagkakasunod-sunod ng paggawa ng mga ito. Pero naiintindihan ko kung bakit napapansin ito ng marami. Sa isang market na madalas nakasalalay sa emosyon at pag-asa, ang pagkakaroon ng mga ganitong pagkakatulad ay nagbibigay ng dagdag na sigla sa mga sumusubaybay. Gayunpaman, mas gusto kong tumingin sa aktual na mga pangyayari kaysa umasa lang sa mga simbolo. Ang mahalaga dito ay hindi ang mismong numero kundi ang mga kaganapan sa loob ng Japan. Ang bansa ay patuloy po na nagpapakita ng malinaw na direksyon kung paano nila tinatanggap ang digital innovation. Kung ang mga analyst ay patuloy na nag-uugnay ng mga tuldok sa pagitan ng kanilang mga batas, ng kanilang mga bangko at ng patuloy na pag-unlad ng technology, ito ay nagpapatunay lamang na ang Japan ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang jurisdiction na dapat nating subaybayan ngayong taon. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang mga hakbang na ginagawa po ng Japan ay malinaw na nagpapakita na hindi po sila nagpapahuli
sa adoption ng makabagong technology sa finance. Mula sa matagal ng pakikipagtulungan ng SBI Holdings at Ripple, ang pagbuo ng mga network para sa cross-border settlements hanggang sa mga usapin tungkol sa kanilang legal na sistema at mga probisyon sa pagpapautang, ang bansang ito ay patuloy na nagtatakda ng pamantayan. Bagamat may mga bagay na nananatiling usap-usapan lamang sa community, ang mga pundasyong itinatayo sa Japan ay totoo at nasusukat. Ang patuloy po na pag-unlad ng kanilang digital asset framework ay magiging gabay kung paano kikilos ang iba pang mga bansa sa mga susunod na panahon. Kaya manatili po tayo mapanuri, subaybayan ang mga totoong datos at tignan kung paano po huhubugin ng mga institusyong ito ang susunod na kabanata ng global finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.